Yo! What is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So for today's video, pag-uusapan natin itong bagong motorsiklo na nasa harap natin. Itong Yamaha Aerox 155 standard version o mas kilala sa tawag na V3 ng Aerox. So tulad ng kinaugalian natin mga master, pag-uusapan natin yung specs, yung features, at kung ano nga ba yung masasabi ko regarding dito sa bago nating motorsiklo. By the way mga master, ang pangalan na itong bago nating motor ay Akaza. Yan. So wag na nating patagalin pa, umpisa na natin agad. Alright. Unahin na natin yung kanyang engine specs. Pagkadating sa kanyang makina, siya ay may liquid cooled 4-stroke single overhead cam na may 4 valves. Single cylinder engine na may 155cc displacement. So pagdating sa bore and stroke, compression ratio, maximum horsepower, maximum torque, ilalagay ko na lang dyan sa screen para mas maunawaan yung mabuti. So oil capacity naman niya mga master, siya ay may 1 liter. At fuel injected na rin tong motorsiklo na to, kaya expect nyo na medyo matipid siya sa gas compared sa mga carburetor type na motorsiklo. Sunod naman natin to kanyang fuel tank capacity na may 5.5 liters. So ayan yung kanyang fuel tank lead cap. Ayan. Dito naman tayo sa suspension niya mga master, no? Dito sa harap, siya ay naka-telescopic fork, at pagkadating naman sa likod, tulad ng version 1 at version 2, siya ay naka-unit swing suspension dito sa likod. So usaping gulong naman mga master, pagkadating dito sa harap, siya ay may sukat na 110 by 80 by 14. Tubeless na rin to, at ang pinaka-stock tire niya ay IRC. Sukat naman ng gulong dito sa likod ay 140 by 70 by 14. Tulad nung sa harap, IRC din yung stock brand niya at tubeless na rin ito. Pagdating sa usaping preno mga master, dito sa harap siya ay naka-disc brake na may 230mm. Tapos single pot caliper siya dito sa harap, at dito sa likod siya ay naka-disc brake na din na may 230mm din. Tapos single pot caliper din siya. Kaya all goods na siya mga master, kasi doon sa version 1 at doon sa version 2 naka-drum brake yung preno niya sa likod. Pero dito sa version 3, in-upgrade na ni Yamaha, ginawa na niyang disc brake. So all goods yun mga master. Dito naman tayo sa ilaw ng Aerox version 3, no. Pagkadating sa kanyang headlight, siya ay naka fully LED na. Gayon din sa kanyang signal light, fully LED na rin. Tapos ang tawag dito, kung di ako nagkakamali, ay projector light. So mas malakas na yung ilaw nito ng higit kaysa sa version 1 at version 2. So ilalagay ko dyan sa screen kung gaano kalakas yung ilaw niya, no. So check natin mga master yung pinaka ilaw nitong V3 natin, no. So start natin yung makina. Ayun yung pinaka low beam niya. So high beam natin. Nice. Low beam, high beam. So stock natin yan. Wala pa tayong mini driving light, kaya all goods. Mas okay yung kanyang bagong headlight ngayon. Tapos dito naman sa likod, fully LED na rin yung kanyang signal light, at itong kanyang pinaka tail light ay iba na rin. So para na siyang Yamaha R1 at Sniper na bagong version. So mas pinaangas yung datingan ng pinaka tail light niya dito sa likod. Sa pinaka compartment naman niya mga master, siya ay merong 24.5 liters. So medyo may kalakihan na rin, at kasyang-kasya na yung pinaka half face helmet. Siguro sa full face hindi ko lang sure, pero yun. Sound check tayo mga master. So proceed na tayo mga master sa mga pindutan nitong V3 na Aerox. Dito sa kanan syempre meron tayong push button. Dito naman hazard light switch. Tapos dito naman sa kabila meron siyang low beam at high beam. Tapos yung pinaka menu, signal light, at pinaka busina. So yan yung mga makikita nyo dito sa pinaka pindutan ng ating Aerox V3. Isunod na natin mga master itong pinaka panel gauge nitong Aerox V3, no. So napakalayo na ng itsura niya dun sa panel gauge ng V1 at ng V2. So open natin. Ayan. Ang pinagkaiba naman ng panel gauge ng standard version at SP version, syempre
ito yung itsura ng standard version. Tapos, yung SP version naman ay naka TFT display na. Kaya mas high-end yun compared dito sa pinaka-standard version ng V3. Bali dito sa pinaka-panel gauge natin, makikita nyo pa rin syempre yung kanyang fuel gauge, odometer, speedometer, yung oras, at yung pinaka-tachometer niya mga master. Tapos meron din siyang trip 1, trip 2, at average fuel consumption. Pwede nyo i-check dito kung gaano siya kagastos sa gasolina. So para sa akin, typical riding lang naman ako. Pumapalo siya ng 35.8 kilometers per liter. So hindi na siya masama dahil nasanay na rin ako dito sa Suzuki Raider carb natin na medyo malakas talaga sa gasolina. Tapos meron din siyang built-in na voltmeter. Mache-check na rin natin yung pinakabuhay ng battery natin. At yung oil, kung kailan ka mag-change oil, gayon din sa pinaka V-belt natin. So yun yung pinaka panel gauge ng ating Aerox version 3 standard. Dito naman tayo sa pinakababang part niya, no? Kung mapapansin nyo, itong standard version ng V3 ay similar pa rin dun sa V1 at V2. Pero yung pinaka SP version natin, naka keyless na siya. Tapos dito naman tayo sa pinakabulsa nito. Ayan. Meron siyang saksakan dyan na may, ayan, ready to use na. Naka type C siya na charging port. So, pwede na tayo mag-charge dyan. Kailangan na lang natin ng adapter at wire. Pag-usapan na natin mga master yung pinaka-safety feature nitong motorsiklo na to, no? So, una sa kanyang safety feature, tulad sa mga nakaraang model, syempre, hindi mo basta-basta ma-on yung pinaka-engine kapag hindi mo pinipiga alinman sa dalawang handbrake niya. So, on natin. Ayan. So yun yung isa sa pinaka safety feature netong Aerox V3. Tapos sumunod naman, syempre meron pa rin siyang side stand kill switch. Pagka binaba natin yung side stand, hindi mo mapapaandar yung pinaka makina niya. So all goods yun para syempre sa safety natin, para maiwasan natin yung aksidente dulot netong side stand. Another safety feature dito sa ating V3, no, ay yung kanyang hazard light switch. So kapag pinatay natin yung susian, umaandar pa rin yung pinaka hazard light switch natin. Tapos syempre kahit nakapatay yung susi at patay natin dito sa pindutan niya, hindi pa rin mamamatay yung pinaka hazard light switch. So para mapatay natin siya, syempre kailangan nating i-on yung pinaka susian at patay natin dito sa pindutan. Isunod na natin mga master yung mga nagustuhan ko dito sa Aerox V3. Syempre unang-una sa lahat, pagkadating sa kanyang headlight, mas malakas na siya dahil siya ay naka-projector lights na. So kahit hindi ka na mag mini driving light, all goods na to. Tapos another thing pa mga master, nagustuhan ko yung pinaka-proportion ng pinaka-headlight niya. So yung iba, nababado yan, hindi nila nagustuhan, pero para sa akin, mas umangas siya tingnan. Kasi mga master, kung titingnan natin sa ganitong proportion, parang mas naging hawig siya ng bagong sniper ngayon. Kaya mas pinaangas siya tingnan. Tapos tulad nga na sabi ko kanina, mas pinaangas na nila yung pinaka taillight natin. Hindi na siya katulad ng version 2 na mahaba. Dito sa version 3, siya ay nakaganito na parang sa mga R1 at yun dun sa bagong Sniper 155. Gayun din, pinalitan na rin nila yung pinaka signal light natin, mas pinaliit nila at yun, mas maliwanag ito mga master. Siyempre, isa sa pinaka nagustuhan ko dito ay ginawa na nilang disc brake itong preno sa likod. Kasi kung ikukumpara natin yung Aerox V1 at V2 na naka drum brake, mas okay para sa akin itong naka V3. Uy, shout out Boss Rap. Dito ko yan. Natuwa lang ang mga master dito sa mga accessories at design na dinagdag ni Yamaha sa V3 natin. Una sa lahat, kung mapapansin nyo tong plastic na to, para siyang carbon style. Ayan. Pero plastic lang yan mga master. Gayun din dito,
na para sa akin nakadagdag pogi. Yan. Tapos bukod dyan, meron din siya dito sa pinaka harap. Parang carbon texture siya. Pero plastic lang yan mga master. Yan. Proceed naman tayo dun sa mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa V3 natin. So umpisa natin dito sa pinaka front fender niya. Kung mapapansin nyo, naglagay na ako ng front fender extension dito. Dahil syempre kapag dumadaan tayo sa maputik na lugar, yung talsik ng gulong ay umaabot hanggang dun sa pinakataas ng ating motorsiklo. Kaya possible na kapag pinabayaan natin na natatalsikan yung part na yan, madamage yung pinaka bearing natin at iba pang parts dyan, yung mga ECU, etc. Kaya hanggat maaga, naglagay na tayo ng front fender extension para maiwasan na natin yun. Pero sa kasamaang palad, kahit may nakakabit tayong ganito, medyo tumatalsik pa rin. Kaya nagpasadya pa ako ng goma na kiniklip ko dito kapag maulan yung biyahe. Para masigurado lang natin na hindi tumatalsik dito sa pinaka part na to yung tubig ulan at mga putik. Sumunod naman na hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung suspension niya dito sa likod. Kasi napakatagtag. Kaya kung magkapera tayo, papalitan natin to ng mas maganda para hindi siya ganun katagtag. At ayun na nga mga master, no? Gamit-gamit na natin itong bagong motorsiklo natin, which is Yamaha Aerox 20. Tapos, syempre isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nagustuhan, napansin, at impression ko dito sa motorsiklo na to. So, umpisa natin mga master sa suspension. Pagdating sa suspension niya dito sa harap, okay naman para sa akin. Napaka-responsive naman niya. Tapos maganda rin naman yung pinaka-play ng suspension niya dito sa harap. Ang problema, pagdating sa likod, napakatagtag. Kaya possible palitan natin yung suspension niya dito sa likod. Pero siguro after a month pa, dahil syempre under braking period pa to, possible na lumambot pa siya kinatagalan. Pero yun, okay sa yung suspension niya sa harap, pero sa suspension niya sa likod, down. Pangalawa naman mga master, pagdating sa kanyang handling, no, para sa akin all good yung handling nito. Kahit sabihin mong malaki yung motorsiklo, napakadali niyang maniobra. Kahit isingit mo siya sa mga traffic, hindi ka mahihirapan. Pangatlo sa listahan natin, syempre yung seating position natin dito sa motorsiklo na to, no? Tayo ay 5'8", pero ang position natin dito sa motorsiklo na to ay upright position. Ayan, di nakakangalay. So, ewan ko lang sa ibang mga matatagal na gumagamit ng Aerox. Pero kung ikukumpara natin yung seating position ng Aerox sa NMAX at sa PCX, mas komportable syempre sa NMAX at sa PCX. Dahil itong Aerox ay may pagka-sporty looking. Kaya upright position ka man, syempre iba pa rin yung dating ng comfortability ng NMAX at ng PCX. Pangapat sa listahan natin mga master, syempre usapin power. Pagdating sa unit na to, given na yung power niya. Kahit sabihin mo na all stock pa lang siya, no? At hindi ka na ito bibiguin basta-basta. Satisfy ako sa power na itong motorsiklo na to. Dahil nga syempre 155cc, at kahit stock engine pa lang tayo, nabibigay niya yung karurot at arangkada na gusto ko. Kaya all goods para sa akin pagdating sa power na itong motorsiklo na to. At panghuli mga master, pagdating sa braking system na itong V3, para sa akin all goods na siya. Dahil mas pina-improve pa ni Yamaha yung braking system nito. Kung dati yung preno na ito sa likod ay naka-drum brake, dito sa V3 ginawa na nilang disc brake yung preno na dito sa likod. Kaya all goods na para sa akin to, at all-in-one package na para sa akin. So yun lang. Babasa na ako ng ulan, pambihira yan. Yun lang mga master, sana may nakuha kayong information dito sa video na to. Maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa video suporta. Enjoy the ride, safe. Peace yo. Alright, sabi ko na peace rain. Sayang linis. Ngayon pa na nga lalabas ulit